Good evening, I'm Pinky Webb. Tonight we ask the questions, we tackle the issues, we clarify matters, and we get on point. Another powerful storm threatening parts of the Philippines as the country reels from the aftermath of severe weather disturbances. Typhoon Emong is expected to batter several areas, particularly northern Luzon. It is forecast to make landfall either tonight or tomorrow morning. Signal number 4 is now up in the southwestern portion of Ilocos Sur, the northwestern portion of La Union, and the extreme northwestern portion of Pangasinan. Let's get on point with Pag-asa Weather Specialist Loridin De La Cruz. Loridin, magandang gabi. Maraming salamat sa oras. Yes po, magandang gabi din, Ma'am Pinky. Okay, so si Emong, Loridin, patuloy na nasa loob nga no, ng Philippine Area of Responsibility. Nasaan na siya at gaano ba kalakas itong si Typhoon Emong? Okay, sa latest na analysis po natin, nasa karagatan ito ng Burgos, Pangasinan o coastal waters ng Burgos, Pangasinan. At taglay ang lakas ng hangin, umaabot sa 120 kilometers per hour in the center at pagbugso ng 150 kilometers per hour. So, ibig sabihin malakas po itong bagyo dahil nasa typhoon category at dahil dyan nakataas na po ang signal number 4 sa ilang bahagi po ng Ilocos region, particular dito sa southwestern portion ng Ilocos Sur, sa northwestern portion ng La Union at extreme northwestern portion ng Pangasinan. Then yung iba naman po ay signal number 3 sa halos natitirang bahagi pa yan ng Ilocos Sur, sa natitirang bahagi ng La Union, sa northern and western portion ng Pangasinan, sa southern Abra, sa western portion ng Mountain Province and western portion ng Benguet. So yun talaga ang mga lugar na makakaasa ng malakas na pag-ulan at malakas yung hangin, 150 kilometers? 120 po. 120, okay. Yes po, malakas po ito, matinding paghahanda yung ating iminumungkahi. And we're hoping na by this time actually, dapat po handa na sila. Kasi ang ating lead time po, ilang oras na lamang. At saka ang pinag-uusapan po nating landfall, yung paglapat po ng sentro. Pero before pa po lumapat yung sentro ng bagyo doon sa landmass, ay may kalahating parte ng bagyo na nananalasa sa kanila. Oo, yung perimeter niya, kumbaga, no, Loridin? Yes, so, sabi mo kanina, nasa katubigan ng Pangasinan? Yes po. Okay. Saan ang inaasahang landfall ni Emong? Well, sa ating forecast, meron pa rin po uncertainty, although it's either Ilocos Norte or Ilocos Sur. Yun ang landfall? Apo. Yun doon ang possible. At Loridin, dun sa mga nakalipas na bagyo, ngayon lang ako nakarinig na nagtaas ng signal number 4. Ibig ko sabihin compared to Dante and yung typhoon before that, no? Yeah. Opo, at lalo na din po, bihira din po kasi yung mangyari na mauunang maglandfall doon sa western part of Luzon. Kasi usually ang mga bagyo, ang entrance po niya ay dito po sa may Cagayan Valley, yung eastern part ng Luzon. Pero ito po, dahil sa kakaibang feature niya or kakaibang phenomenon, yung tinatawag natin Fujiwara effect, kumbaga sana itong bagyo, si Emong, ay papalayo naman sana ito sa pakanluran sana ang kanyang pagkilos. Pero dahil si bagyong Dante, malapit lang sa kanya, significant yung distance nila, 1,500 almost kilometer. Tas bukod doon, halos magkasing lakas po sila sa mga pagkakataong ito, ay nagkaroon po sila ng interaction. So, kumbaga maghihilahan. Kaya ang tendency si Emong ay parang babalik. Oo. Ito na yung Fujiwara na sinasabi mo. Pero si Dante, wala na tayong problema. Tapos na si Dante. Yes. Oo. So, itong si Emong, dahil kay Dante nga, ay parang nag-U-turn. Yun ang Fujiwara, di ba, Loridin? Opo, yes po. Alright, so... para po silang nagsiswing na dalawa. Parang ganun po yung... Can you say that again, Loridin, please? Para po silang nagsiswing. Oo, tama. Okay, so patuloy na binabantayan natin itong si Typhoon Emong. Meron bang siguro kailan inaasahang mawawala ito sa Philippine Area of Responsibility or even better, Loridin? Kailan kaya maaasahan na mawawala na yung matitinding pag-ulan na dala ni Emong? Yes, based naman po sa projection natin, possible
Actually, Monday kasi posible pa rin yung ulan sa Ilocos Region. Pero kahit papaano, generally improved weather sa natitirang bahagi ng Luzon. But by Tuesday, pwede na tayo makaasa kahit papaano mas mabuting panahon. Ganun pa katagal. Oo, ganun katagal. Kasi over the weekend, posible maulan pa rin po. Right. Dahil pa rin sa habagat. Oo. Dahil sa habagat, dahil hinihila ni Emong. Yes, opo. Pati ang sinasabi mo ba, even Metro Manila, what about Visayas, the Visayas and Mindanao area? Sa Visayas, ang good news naman, by weekend, mataas naman ang tsansang mabuti na po ang kalagayan ng panahon doon. Alright. Maraming salamat, Pag-asa Weather Specialist Loredin de la Cruz. We'll be taking a very short break. When we return, we'll speak with officials in Pangasinan and Ilocos Sur about their preparations for Typhoon Emong. Stay tuned. This is On Point. Welcome back. Pangasinan is one of the areas severely affected by the enhanced southwest monsoon, but while it recovers, the province faces the threat of Typhoon Emong with its extreme northwestern portion under signal number 4. Let's get on point with Pangasinan Governor Ramon Huico. Governor Huico, magandang gabi po sa inyo. Magandang gabi, Vicky. Governor, kamusta po ang Pangasinan ngayon? Well, several areas are really flooded, and on the western part of Pangasinan, towns like Agno, Bani, Anda, and Alaminos City are experiencing tropical cyclone wind signal number 4. The rest is on the west side, and some parts of Central are experiencing signal number 3, and the rest is signal number 2. Opo. Pero so nararamdaman na po, Governor, nariyan na po si Emong. Yes, on that area. Oo, northwestern. Pero ang pinakamalaking problema talaga namin is the flooding. Yeah. Many of our major river systems are overflowing already. And obviously, Governor, that's because of the non-stop rains the past number of days, let's say 4 to 5 days. Ano po? What is your area of concentration? I mean, what are you dealing with? Kasi ang sinasabi niyo po sa amin, hindi humuhupa ang baha, and yet nandun po yung threat pa nitong si Emong, itong bagyong ito sa northwestern portion ng Pangasinan. Saan ho kayo nakatuon ngayon in terms of siguro focus and helping ang ating mga kababayan? Well, it's still the whole province kasi maraming affected. Like even in the eastern part of the province, no, sometime a couple of days ago, Umingan, which is really is 300 meters above sea level, nag-flood doon sa ilang barangays nila, no? So we're still investigating the cause of the flooding. Pero ang pinaka-grabe ang flooding talaga ngayon is the central part of Pangasinan, especially Calasiao, Santa Barbara, and of course, even if it's an independent component city, Dagupan, sila yung maraming affected na individuals. I think it's more or less 174,000 individuals affected. Ito pong report, situation report. Governor, ulitin po natin, Calasiao, Santa Barbara. And of course, some towns in the second district, like Lingayen, the capital town, Binmalay, mga Tarem, andun po kami kanina, Aguilar or Bistondo, sila po yung affected ng flooding. Total number of evacuees, would you be able to share with us? Ilan po ang kasalukuyang nasa mga evacuation centers? Yeah, ito po yung mga forced evacuation, no? Let me see. Well, what I can say right now, no, I'm just looking for my data. Ang affected po na population ay mga nasa 794,000. 36,249 families po ang apektado. So 34 LGUs, 531 barangays ang apektado po. At ang nasa evacuation center ay 1,974 families or
7,103 individuals. Opo, 2,000 families or about 7,000 individuals Yeah. ang kasalukuyang nasa Opo. mga evacuation centers. Kamusta na po Opo. yung kanilang mga lagay sa evacuation centers? Meron ho bang problema mismo dun sa mga evacuation centers, Governor? Ang mas problematic po kanina, I talked with the mayor of Calasiao, kasi tumataas pa rin yung tubig at inaabot na yung evacuation center nila at patuloy pa rin silang tumatanggap po ng mga evacuees, no? So ang issue po doon, wala po silang sapat na palikuran, paliguan, kaya nag-provide po ang province ng 4 po na portalet para ibigay po, ipahiram sa Calasiao. So far yung iba naman po, manageable naman po yung kanilang evacuation center. Katulad po sa Aguilar, manageable po, ganun din po sa Lingayen. I see. So nagtutulungan naman po kami since andun po yung capital, nasa Lingayen po yung capital po namin. We have more facilities to accommodate more evacuees. Grabe yung baha, Governor. Grabe po, marami po sa inikot ko po kanina, tinatanong ko mga barangay officials and LGU officials. Kaya first time pa nangyari ito, first time po yung ganitong scale ng flooding, sabi ko nila. Well, that's also because ilang araw po yung pag-uulan. Right now, kamusta po ang lagay ng panahon? And where exactly are you? Sa Pangasinan po, tuloy-tuloy pa rin po ang ulan. Kaya po nga nasabi ko, ang binabantayan po namin ngayon is the western part of the province na mukhang yun ang dadaanan. And declared sila na signal number 4 Tama and po. signal number 3. So doon po ang binabantayan po Opo. natin. Kaya naka-preposition na po ang mga equipment ng probinsya, ang PDRRMO, at doon po preposition na rin po yung mga relief goods po namin. Were there any problems, Governor, with regards to the residents, yung pong warning them or having to leave possibly yung kanilang mga bahay na could be at risk? Well, I think many of them are already aware of the responsibility that if there's a call for them to go to evacuation centers, many of them really heed the call. Pero meron pa rin po, like kanina, doon po sa Aguilar, I asked one person, so ilan po kayo nagpunta dito? Ako at yung asawa ko. Pero naiwan yung anak ko at yung pamangkin ko dahil meron kami mga alagang hayop. So ganun po ang reality sa ground. So as much as we want to really place them in evacuation centers, lalo na yung matatanda, ayaw nilang umalis eh. Opo. And then ang naging problema po natin, pag andyan na ang baha, malakas na ulan, sabay-sabay po silang magpaparescue. So limited naman po yung personal natin, equipment. Kaya doon po nagkakaroon ng problema actually. Pero Basta, Governor, as a last question, are you still adequate pa rin ho ba yung mga tulong or supplies para po sa mga evacuees as we speak? yes, I talked with several of the LGUs. Sabi nila, well, some of them have declared a state of calamity already. Iba naman, sabi, kaya pa naman, sapat pa. And then kami naman po, ino-augment namin yon. Mabuti naman po sa amin, ang arrangement namin sa aming mga suppliers is that pag ito mga panahon, meron po kami just-in-time delivery. So once we call a few hours or the following day, andyan na po sila. And then, ang issue naman po ngayon is hindi naman po yung availability of goods, yung manpower to repack them, to distribute. So we hand this down to the LGUs. Sila nang tumutulong na mag-repack at sila na rin tumutulong na mag-distribute po. Ganun po arrangement namin with the LGUs. Okay. Medyo very concerning lang po kasi talaga yung signal number 4 dyan sa northwestern portion. All right. Well, so far, wala naman pong reported casualties and sana po manatiling ganun. Maging maingat. We pray for that as well. Maraming salamat po sa inyong oras. Take care. Kasama ng ating mga kababayan po natin, Pangasinan Governor Ramon Huico. Thank you for your time, sir. And signal number 4 is also up doon po naman sa southwestern portion of Ilocos Sur. Pag-asa hasn't ruled out the possibility that Emong could make landfall in the province tonight or tomorrow morning. Let's get on point with Ilocos Sur Governor Jerry Singson. Governor Singson, magandang gabi po sa inyo. Kamusta po dyan sa Ilocos Sur? Magandang gabi po naman, Ma'am Pinky. Dito sa Ilocos Sur, ang kasalukuyang sitwasyon namin ay medyo tahimik pa.
Although inaasahan namin hanggang mamayang hating gabi at hanggang umaga na ito, darating na yung talagang inaasahan natin na malakas na ulan. Dala ng ang Emong. Ang sitwasyon naman namin dito sa aking mga kababayan dito, lahat ng 32 towns and 2 cities, napagsabihan po naman namin sila in collaboration with all the NDRRMO ng bawat LGU. Maganda po ang aming communication at nagre-report sila tuwi-tuwi na. Ngayon, ang kasalukuyang sitwasyon namin ngayon, yung southern part of Ilocos, Tagudin, Santa Cruz, and Santa Lucia ay nasa signal number 4 and the rest nasa signal number 3. At kaninang hapon po, kaninang umaga at saka kaninang hapon, paulit-ulit ko na sinasabi, tahimik pa ang panahon ngayon pero sabi ko, mahihirapan tayo mamayang gabi. So mamayang gabi, darating yung Emong, baka mawalan pa tayo ng kuryente, mahirap na. Kaya ngayon pa lang, mag-preemptive evacuation na yung mga dating nababaha. Yung mga dating nababaha sa mga ilog, tsaka yung mga dating nababaha dahil dulot ng malakas na tubig galing sa Abra River, at saka yung mga bunduking LGU namin, yung mga dating nagkakaroon ng landslide, mag-preemptive na kayo. So we have coordinated with all the barangay officials at saka yung mga NDRRMO at saka yung ating mga mayor. At ito ay kaninang gabi na, itong oras na ito, meron na akong report ng mga nag-preemptive. Opo. Nasa evacuation center na po sila, mga 494 families at saka more or less 1,300 members. Nasa loob na ng evacuation center yan. Pero ang affected families mula pa noong kahapon hanggang ngayon, nabigyan na namin ng mga tulong ang 11,000 members of the family, 3,315 families. Mhm. Nakahanda naman po ang ating provincial government sa mga tulong na ibinibigay natin at nagpapasalamat kami sa DSWD ng Region 1 at saka yung OCD, Office of Civil Defense ng Region 1. Nakapagbigay din po sila ng tulong sa atin. At saka meron din tayong mga kaibigan na mga kumpanya nagbigay din po ng tulong. Okay. And the provincial government naman po ay namili rin kami ng halo-halong pinaghandaan namin ito para sa buong probinsya. Opo. Yung pong sinasabi niyong 32 towns ho ba ang sabi niyo and 2 cities, masasabi niyo ho ba doon sa mga LGU officials na lahat ng nasa peligrong lugar ng mga kababayan natin dyan ay lahat po ay nagsilikas na in preparation for tonight and tomorrow, Governor? Opo, may 9 na bayan na nag-preemptive evacuation. Nasa evacuation area na po sila. Hanggang ngayon po ay continuous pa rin po. Hindi pa nabubuo ang bilang ng total kasi continuous pa nag-preemptive evacuation yung aming mga NDRRMO bawat munisipyo po. At dapat po, ngayon ang pinakamagandang oportunidad, no, Governor, yung pong pagdating sa preventive evacuation dahil gaya ng sabi nyo kanina, ay medyo maganda pa yung panahon. Pero syempre, wag ho tayong magpakakampante dahil nga posibleng mamayang gabi tumama itong si Emong. Diyan po sa inyo. Yun po ang sinasabi ko. Maniwala kayo sa gobyerno, sabi ko sa kanila, at ito hindi ni biro-biro. Kaya mahirap na kung hindi kayo kumilos ngayon at dumating yung bagyo mamayang hating gabi at baka mawalan pa ng kuryente, ay talagang mahirapan tayo. So, ang buhay ng ating ang buhay natin ang number 1 na tignan natin buong pamilya natin, isama nyo na yung mga alaga nyo, mga hayop, sabi ko. Kasi hindi pa sa experience, meron yung mga tao natin, mga farmers, pag nakawala yung kanilang alaga, hinahanap hating gabi na ongoing ang bagyo, tapos sila yung na-aksidente.
So, nagkaroon na kami ng ganyang karanasan. Opo. Kaya sinabi ko lahat sa kanila ito, pinapaalala ko na ngayon pa lang at mag-preemptive na kayo para safe kayo. Yung mga delikado, maging safe kayo, buong pamilya nyo, at lahat, sabi ko. Well, kahit papano, Governor, it's good to hear that yung ating pong mga kababayan ay sumusunod naman sa mga local government officials, at least hinggil dito sa paglikas. Dahil nga habang maganda pa ang panahon o hindi pa matindi ang ulan, it is the best opportunity for them to move. Is there anything that Ilocos Sur needs, Governor, sa mga oras na ito? At dahil na rin po doon sa mga nagdaang araw na bagyo at habagat, meron ho bang kailangan ang Ilocos Sur sa national government? Opo, kasi may 3 bahay na totally damaged. Nadaganan po ng landslide yan. May 2 bahay din na partially damaged sa tabi ng dagat. At kasalukuyan naman po nakikipag-report, nakikipag-ugnayan ako sa ating mga line agencies of the government. At sila naman po ay very responsible na tumutugon sa mga kailangan namin. Nagpapasalamat ako sa ating mga different line agencies of the government, particularly DSWD, OCD, at iba pa. So, from time to time po, magre-report pa kami kasi kagaya sabi ko ngayon, hindi pa kami gaanong na apektado ngayon, medyo tahimik pa, Opo. pero paambun na. Ganyan, inaasahan natin mamayang gabi pa darating itong CMO. Mag-ingat po kayo dyan. Maraming salamat sa inyong oras, Ilocos Sur Governor Jerry Singson. Take care, sir. Maraming salamat, Ma'am Pinky. At sana nakikinig din lahat ng kating kababayan. Buhay ang priority. Huwag matigas ang ulo. Kaya ang ating buhay, pamilya natin ang priority. Maraming salamat, Ma'am Salamat Pinky. po. That's On Point. Join us again tomorrow, 7:30 p.m. here on BNC, the Billionario News Channel. I'm Pinky Webb. Thank you for watching.